Pilot episode, take 1. Morning ah! I'm Ezel. This is Marvin. And welcome to Podcast. Okay na yan. Okay na yan. Ay, so, Marbs, bakit tayo nandito ngayon man? Wala lang. Okay na yan, cut na. Gusto lang namin gumawa ng podcast ni Ezel. For the sole purpose na na life improvements sa mga katulad namin na doing the best for the family and for the community. Community. Dami pang community. Anyways, to introduce ourselves, Sige, go. Natin sarili natin. No? So, ikaw muna, Marbs. This is Marvin, and I produce songs for living, and I write songs also for clients, for their marketing and branding. Yun lang. Ikaw naman, Zel. I'm Ezel Duque. I'm a pharmacist, and ngayon, nag-venture ako sa business into real estate. And, ayun. And a father. I'm a father. Soon to be father. Soon to be father. So, okay, ako mauna question, Marbs. Sige, go. How did you start with the music career? Paano ba? Nag-aaral ako sa isang masterclass dati. Tapos, ayun, nag-aaral ako for a week. Ang tawag ng masterclass na yun is Elements. And then, ayun, tinuruan kami how to produce songs, how to write songs. And then, nung bumalik na ako dito sa amin, sa Coronadal, sa Ilonggo. Sa Ilonggo nga lugar. Nag-start na ako business sang writing songs. Kasi meron naman din dito, pero for the new genres na popish na siya, wala pa on that time, nung time na yun, wala pa. So, ayun, nag-business na ako. So, I'm doing this job for 10 years na. Oh, wow! Tigulang 10 years. 10 years na siya ginagawa. 10 years na. So, ano yung Marbs? Ano yung feeling mo sa first client? First client, kakatakot eh. Takot? Kakatakot. Tapos, paano kanila nalaman? Sige. paano nalalaman? Through a good friend na nirefer niya ako sa government, sa provincial. Provincial ng South Cotabato. And then, yan na, kinontak na ako, Marv, kailangan namin ng marketing song na about sa ganito. Ganyan, so, tapos yan na, nag-meeting na kami. Tapos, hiningi ko na yung details, tinanong ko na. Sabi ko, sir, ilang minutes ang kailangan mo? Ano yung mga keywords? Yeah. Pero deep inside, kinakabahan ako na. Kasi first time ko. Hindi ko alam paano to. Although napag-aralan na namin, pero pagdating na kasi sa salesmanship, hindi kasi naturo na yan, di ba? Syempre naturo yung songwriting lang. Salesmanship, hindi naturo yun. Okay naman ako, grabe. So yun, so far, goods din. First time, yun yung first, paid songwriting. As in, paid. So ano yung advice mo dyan, Marbs? Kasi sometimes magod kung mag-venture ka into something na wala kang alam, no? 'Di ba takot ka? Ano ma-advise mo dun sa mga tao na takot tapos parang hindi na, yung marang malose good ang believe nila sa sarili nila sa kanilang learnings. Kaya good. For me, pinaka the best na gawin is go lang. Ituloy mo lang pa rin. Kahit natakot ka. Do it afraid. Do it afraid. Do it afraid. Okay. Kasi hindi naman totoo yung sabi nila, hintayin ko na lang yung chance na perfect chance. Walang ganyan. Walang ganyan. You gotta kick some door, man. Kick some. Nalala ko dati bigyan pa ako ng proposal sa H companies dati. Ganyan. Tapos bigyan ako punta ko ng door-to-door ng mga companies doon. Tapos bigyan ako proposal, sir, ako pa si Marvin, gumagawa ako ng marketing yun. Tapos ayun, siguro mga naka 100 plus ako na companies na sandan. Ilang rim yan ng bond paper. Tapos? Walang close deal. Paano may deal yan, Marv, sa mga matawag ba natin yan rejection? Rejection. Rejection. Paano ba ma-deal yan? Huwag mo masyadong ilagay sa huwag mo masyadong dibdibin. Kay business is business naman. Kasi part na yun ng life na matalo.
And always naman yan, pag may talo, for example, nasa lupa ka na, pagdating mo kasi sa lupa, may something talaga natutubo dyan sa lupa na yun. Oh, yes, damn! Ako naman? Okay, so Hindi ano yan? About Oo. sa venture, sige daw. So from a pharmacist, naging business guy ka na. Paano yun? Paano nangyari? Sige, kwento mo daw. So ano Marbs, sa business talaga, business side no, wala talaga akong alam. Kasi dati Same. yung mindset ko Marbs, alam mo yung mindset ko dati kasi, fixed. So kung ito lang alam ko, ito lang ang dapat kong matrabaho. Ganun. Okay. Which pagpasok ko sa unang business namin, napalpak ko kasi hindi ako hindi ako humble enough na ibaba ulit sarili ko at saka Yan din ang mag-learn. reason bumagsak ako kasi di ako humble. Pag-usapan natin yan sa mga next episodes, magiging humble. Humbled kasi ako. Humbled. So, tapos later in life, yung napalpak ako sa business. Tapos sabi ko hindi mo lang, I'm good for nothing good. Wala man siguro magandang mapala sa buhay ko. Tapos yun wala ako trabaho mga 3 months after that. So after nun, sinabihan ako ng barkada ko kasi nasa Midsayap ako noon. Shout out kay Leonard. Yo. Nard, may may trabaho ba Nard? Oh, may opening sa try mo sa DOH. Kaya. DOH. So yun, na pharmacist ako. And then, sa pagtrabaho ko, na-learn ko na Pharmacist ka pa rin doon? pharmacist ako doon. Ang tawag doon, public health pharmacist. Guys, yun. Sa DOH din, na-apply ko yung Do It Afraid. Wala ako alam talaga sa pharmacy, sa supply chain and all. Ang goal ko lang talaga doon is to make a standard na pag-alis ko sa trabaho ko doon, satisfied ang mga boss ko. So yun, may mga palpak and then ganun. So doon ko na re-establish sarili ko, Marbs, na nakita ko na, ganito pala ako na tao. So na-ex yung mga assumption ko sa sarili ko. Okay? Sometimes kailangan mo ng new environment para dito pala ako. Ganyan. Tapos i-leverage, grab the opportunity na makilala mo sarili mo doon. So, yun ang nagawa ko. Then, when it's yung time na natapos na yung contracts and all for 3 years yata, doon na-establish ko na yung foundation kasi as sino ako. So, nag-venture ulit ako sa business in an open mind. Okay. Ito na ngayon, hindi pa. Okay Ito na ngayon. Okay. Grabe yung history. So, real estate na siya ngayon, guys. Nasa real estate na si Real Giselle. estate. Siguro yung Do It Afraid. Wag lang do it op-op. Op-op? Op-op. Sige. Ano yung op-op, Mars? Op-op. Yan yung Ano example? Yung literal pumasok ka, tapos hindi mo talaga field yan. Alam mo yan, yung kumbaga pumasok ka sa venture ng sabi natin fishing na business. Tapos wala ka talagang alam. Tapos hindi ka pa talaga yan yung field mo. So wala ka talagang plano pag-aralan din yan. Yan yung op-op. Do It Afraid, not op-op. Kasi marami din mga tao, Marbs, na nagpasok sa venture na hindi nila alam, hindi nila venture. Which is normal. Pero, yan. normal yan. Normal talaga yan. Ang tanong, willing ka ba tanggapin yung informations na yan? Yung i-empty ang cup mo. I-empty yung cup. And maging humble. Huwag nyo kaming gayahin dati nung nag-start kami. Sige, example daw sa hambog mo. Grabe sa programa ko dati. Ginamit ko yung business ko para maka leverage ng mga basta which is mali. Wag nyo talaga gawin. More on paperworks pa kami. And Nice. grabe ka, pagod talaga ng paperworks. But, yan lang, enduring lang. Tapos, grab opportunities to learn. Yan talaga. yung dati, Marbs, no? Yung closed ba, mahirap din, no? Kaya parang kulong ka. Yung araw-araw, preparehas ng ginagawa mo. Close talaga. Pero pag open ang mindset mo, ang tawag dyan kasi is growth mindset. Growth mindset.
Yung if you fail, mag-fail ka, instead of mag-depress sa sarili mo na, ay, palpak naman ako. Which is, ganun ako dati, Marbs. Tama, ano mo ba? Ako medyo ganun din ako dati. Ako grabe talaga ako dati kasi ang emotional quotient ko talaga mahina ang self-awareness ko. Mahina ang self-awareness ko which may tendency ako na i-compare ako sa isa ibang tao, mag-compare. Yun, compare. Tapos grabe siya, okay. Asenso na, tapos ako dito, punas lang ng sasakyan. Or, tapos mapagalitan always kasi hindi ko alam na ako ang problema. Nakatry ka niyan, Marbs? Hindi mo alam na ikaw ang problema? Nakatry na ako niyan. Tapos, i-blame ko yung ibang tao. Yun. Blamer. Yun, blamer. Blaming game. Tataglamas dito sa test. Blamer. Hindi ko kasalanan. Uy, ikaw yun, kaya hindi mo ako tinuruan. Kita mo ng mga mindset na yan. Pangit ba? So, yun, grabe talaga yung molding years na yun. So, siguro mga... 2 years na para maging better. It took years talaga. We're not the best yet, pero we're getting there. Getting there. Yeah. 1% at a time. Yan, kaya gani na namin tong podcast, no? Kasi sa may mga talks kami ni Marvin, di ba, Marbs? May talks tayo na parang napapatagalan kami sa pag-usap. Mag-start kami 8, mag-end kami mga 10, tapos mga asawa namin naghahanap na sa So, Marbs, bakit tayo naka-come up sa actually guys, timing lang din. Nag-iisip kami ng name ni Izal kahapon. Kahapon lang. Grabe ka planado, no? Kahapon. Tapos gumawa kami ng iba't ibang names. And then, ewan ko, ikaw ba nagsabi ng Zero Rock? Hindi ka natin maalala. Nag-agree na lang kami na, ganyan. Yan yung title mismo. Ano yan siya? Ay, is, agree yan, yes yan, Yes. or oo, agree. Pero, in the Ilonggo na, na way. Bakit ganyan, Marbs? Genuine question. Bakit yan? Ganun ang... Kasi, hindi ko alam. Sa ibang language, like, oo. Sa iba, sa Tagalog, oo. Sa Bisaya. Fights. Something yan. Hindi. Bakit sa Ilonggo Hindi ko din may alam. H pa taga. Hindi ko din alam. Ba't ganyan ang Ilonggo? Tapos, nakuha ko yung, kay Kuya Kevin. May kaibigan, check niyo pa lang page ni Kuya Kevin. Siya yung gumagawa ng mga music videos namin. Nice. Si Kuya Kevin, si Kuya Kevin dati, sabi niya, something tinanong ko siya, tapos sagot niya. Tapos kami ni JP, kami ni JP, tawa na ni JP. Hanggang sa inadapt na namin. Ganun ka powerful yung... Kuya Kevin, ha? Matawa talaga ako. Hanggang ngayon, pag ginagawa ni Kuya Kevin, natatawa ko. Yung ganyan talaga yung kanyang Ayan yung signature ni Kuya Kevin. Kaya ako kasi kaya nag-agree ako sa Marbs kasi yung barkada ko mga Ilonggo din, parang taga North Cotabato. Oh? Taga North. Sa Alisan? Sa Midsayap. Tapos yung isa sa Pigkawayan. May Ilonggo din pala sa Midsayap. Boardmate ko kasi yung si John Leonard Baliano. Tapos tao si John Leonard? John Leonard. Kung magtanong ako sa kanya, tapos yung parang, oo yan na hindi subconscious mo na gina-answer. Alam mo ba? Yung kung, part ha? Assignment natin part sa, tapos yung matik na good na maglabas sa bibig mo na, unconscious ka ba? Unconscious ka na, sinagot mo, ganun pa talaga yung kanya. Tapos, shout out Jay, sorry Jay. Anyways, yun. Nag-agree ako sa Ako din nag-agree na din na yun na lang. Tapos bakit tayo bakit tayo dito ngayon? Anong goal? Ang goal ng podcast kasi every Tuesday kasi kami nakikita ni Izel for the group. And then always yan ang nakukuha naming wisdom from that
conversation. For us is worth to share. So ayan, naisipan namin na gumawa na ng podcast kasi baka malay mo someday someone in a storm nasa loob siya ng storm and then makita niya itong episode natin, baka makatulong sa kanya. Nobleman. So, yun nga, no, nakita namin sa conversations namin na, kadami ko na-learn kay Marvin na wala sa perspective ko. And marami din ako na-learn sa'yo. Grabe. Dami. Grabe talaga yung, ang tawag dyan is, Mutual learning. Mutual learning. But anyways, yun, nakita namin na we learn from each other. Yes. Gawa na lang pala tayo ng podcast, Marvs, na somehow we share our... Sino ba naman tayo, Mars? Bakit tayo nag-share ng buhay natin? So, why not wisdom na lang i-share natin? Pero, sa mga songwriters, kung sa songs Marvs, anong topic ang maganda talaga na, sa'yo? Songwriting, Sa siguro songwriting. Important talaga sa salesmanship. Kasi sabihin natin na sobrang daming magaling songwriter. Dami din magaling na producer. Pero hindi araw-araw Christmas. Ay, oo. So kahit sabihin natin na sa team mo na ang pinakamagaling na gitarista, pinakamagaling na pianista, or pinakamagaling na drummer, sabihin natin. Or kahit sa business na lang, nasa yung pinakamagaling na magbenta ng lahat-lahat. Pero mahina yung marketing, mahina yung salesmanship. So wala, pointless, sayang. Guess mo? So for me, ang pinakamaganda siguro na topic for songwriting is paano mo talaga ibenta yung songwriting. Kasi later on, pag yung passion mo hindi mo na-incomean, mababurnout ka. And then sooner or later, iiwan mo na yung passion mo. Just, no! That's a pain in the heart. Pain in the heart yan. Kasi ang passion comes from the heart yan, Marv. So something unique sa isang tao, ang passion. So, napunta talaga tayo sa music na. But anyways, yun, ang goal ng podcast is, yun nga, to somehow kami dalawa be truthful to ourselves, to the people around, and also self-improvements. Self-improvements kailan mo na, Marbs, kailan mo na realize na kailangan mo mag-improve? Hello, grabe. What a question. Sobrang lalim. Kailan mo na realize kailan ka mag-improve? Kailan na realize mo na, kailangan ko pala talaga mag-improve. Kailangan ko i-empty ang cup. Pag pagod ka na. Pagod ka na. Mag-pretend. Pagod ka na, mag-pretend na okay ka lang. Diba? Tapos tapos maging honest ka sa self mo na my goodness, kailangan ko mag-improve. Ganyan. Mag-next level na. Kumbaga kailangan iba na yung ngayon sa kahapon. Dapat mas better na ngayon. So, yan. Diyan ko na-realize. Kasi ako yung na-realize ko siya na time. Na-realize ko siya yung time na na-realize ko sa sarili ko na malayo na ako masyado sa self ko. Yan. So, nag-pretend ka din na. Di ba? Yung, hindi man something na pretend, but I want to be that guy. Okay. Gets. I want to be that guy. Nag-exert ako ng effort para maging siya. Pero, ang DNA ko, sa DNA pa lang, ako. Ang mindset ko dati, hindi ko ma-accept ang failure, Marvs. Hindi ko talaga ma-accept. Tapos to the point na sabi ko sa sarili ko, palpak na ako always, palpak na. Tapos yung loop na yun, na-stuck ako sa loop na yun na anong tawag dyan? Pessimist na. Tapos yung na-stuck ako sa loop na yun, na-realize ko na, bakit ganito ako man? Parang hindi man tama ito. And then yun, na yung nakilala ko ulit sarili ko na ganito pala ako, na-establish ko yung foundation ko sa new environment, yung sa DOH na sabi ko kanina. So doon natuto ako mag-grow. Yan.
Meron pang mga konting hambog yapon. Ang una mo kasi talaga, di ba, Marvs? Eliminate the hambog. Oh, eliminate. Ano, Hambog. Paano mo na-eliminate yan, Marvs? Na-try mo ba yan? Oo naman. Oo. Paano mo eliminate ang hambog? Okay, ito na talaga yung topic natin. Paano ko na-eliminate yung hambog? Kasi yung hambog kasi, always leads to chaos yan, always. Ngayon, pag hindi mo pa na-experience ang chaos, ipagpatuloy mo lang yung pagiging hambog mo. Samo ka. And eventually, darating ka doon sa kung saan doon kami napunta. Tapos, Yan, I'm happy for you kung sino. Hindi, joke lang. Yung paano ma-eliminate yung hambog? There will be series of chaos and failures. Dahil sa pagiging hambog na yan. Ang mangyari kasi sa pagiging hambog, once na inaccept mo na sa sarili mo na you are the best in what you do, dyan na papasok talaga yung someone better talaga. Ang problem, wala naman problem actually pag may dumating na someone better. Ang problem lang niyan, on your own self, mapag-iwanan mo yung sarili mo. Ang mundo, tatakbo ang mundo. Ikaw, pawala na ng pawala yung clients mo. Tapos yung yung emotional, wala na ding progress. Paloop na lang pacycle yung yung nangyari araw-araw, which is nakakapagod. Ngayon, pag na-realize mo na nakakapagod na yung ganyang cycle, na araw-araw, ganito yung buhay mo sa emotionally, physically, and financially. Pag napapagod ka na dyan, dun mo na ma-realize na okay, I should stop na maging hambog and try to listen na sa mga tao around that loves us. Usually, ang magbibigay ng wisdom yung mga tao na mahal tayo. Diyan na, papasok. Okay, kailangan ko na i-stop na pagiging hambog ko. Wala ko na papala dito. Okay. Di ba, Marvs, yung when you open your mind, di ba, nandun pa rin yung, di ba, yan kasi, parang muscle good na kailangan mo i-stretch every day, gawin mo siya kahit mahirapan ka. Andyan kasi yung andyan pa kasi yung pride mo. Pride, diba? yan. Diba, mag-listen ka, Marvs, mag-listen ka. Okay, mag-listen na ako. Tapos pag-listen mo kay, dyan pa rin pride mo. Kasi nasasaktan ka. Paano mo yan? Paano yan siya manage? Paano mo manage? Kasi 'di ba, sabi mo nasasaktan ka kada. Lalo na yung criticism. Ako dating criticism is deadly. Yung parang sige ka lang criticize. Good. Tapos ikaw nag-criticize, ang proper approach doon is to correct. Kay nakita ng tao na may mistake ka, and ang intention ng tao is to correct you or to make you improve. Mag-improve ka. Pero yung paningin ko dyan dati, fixed mindset. Attack yan siya. Attack. Tapos, grabe ang pride ko nun. Tapos, hindi ko pa talaga alam na ako ang problema. So, ikaw, Marbs, ano mo dun, Marbs? Paano mo yan na-manage? Paano na-manage? Gawin mo lang parati. Makinig seek ng advice. Yan. Kasi pag nasanay ka na mag-seek ng advice, sa una, masakit talaga yan. Masakit talaga yan. Mali mo kasi talaga yun, Marv. Kay sometimes kasi, di ba, kung mag-gayan, Marvs, okay, sulat mo dyan yung mga nagawa mo. Oo, ganun. Ilista lahat na mga mali. Tapos, lahat ng failure mo, ilista mo yan. Tarangin mo yung mga the best sa community mo. Paano mo i-overcome yun. And syempre, ang unang sasabihin na mali ka talaga kasi dun sa girtang part, Marv. Sa unang masakit yan. Pero, syempre, you need to start somewhere talaga na makinig advice. Kasi kung bukas mo pa gagawin, edi congrats. Diba? Kung sabihin natin, next week ko na lang umpisan to kasi baka hindi pa kaya ng heart ko matanggap yung Pero you need to start somewhere talaga. And doon na papasok yung una nating sinabi kanina, start afraid. Umpisahan mo na ngayon. Grabe na connect pa rin natin. Start afraid. Hanggang sa darating ang time, Zel, na nasanay na yung tenga mo. Masanay na yan. Na pagsabihan ka, Marv, mali yung ginawa mo sa gina. Okay. Thank you po. Yun, no? Kaya mo yung thankful. Thank you. Kasi kung hindi ka mahal ng tao na nag-advise sa'yo, wala naman talagang pakialam sa'yo. Sige, diretso ka lang dyan sa kanal, mahulog ka dyan. Ganyan yung mga hindi ka mahal eh. Pero pag mahal ka, may kanal dyan, huwag ka ganyan. Sa bagay, Marvs, no? So, start afraid, start hurting. Start hurting.
Step 2, start hurting. Takot ka malaman ang katotohanan, tapos yung katotohanan na mali ka sa masakit. isang bagay, masakit. Masakit. I-accept mo yung hurting na yan. Step 3, bear the hurt. Saan to galing nung idea, Marbs? Hindi ko alam sa'yo. Bear the hurt. So anyways, ganun nga sa akin din, no, kay yung sabi mo, Marbs, na good na di ba may criticism. Personally talaga attack yun sa akin. Oo. And then yun na-realize ko na mali ako. Mali talaga yun na stop. So makinig na naman ako sa meron pa rin pride, no? Meron pride pa rin talaga, oo. pride. But ang gawin talaga natin yung lunukin mo ang pride mo. And tama yung sinabi ni Marvin na Marbs, na sa simula talaga mahirap talaga i-accept. Kakapoy, pagod, tapos meron pa talaga, 'di ba? Negative yung sinabi. Ang pagtanggap mo pa talaga as a receiver ng negatively pa talaga. So, yun, yung kahirap i-draw ng vertical line doon sa negative para ma-positive siya. It's a process talaga. And which personally yun talaga na learn ko rin, Marbs, no? Kung I accepted the fact na kadami kong hindi alam sa mundo. Na need to improve. Need to improve. And important din yung kung di ba mag-improve ka pero sa ibang lane ka, Marbs. Gets mo, Marbs? Hindi. Yung, di ba, gina-improve mo ang sarili mo na hindi ikaw. Okay. Yun. You are at the wrong lane, you're not in your lane. Ganon. Yun din yung nangyari sa akin, Marbs, eh. Ang mangyari dyan, ma-burnout ka na. Burnout. Kasi wala yung heart mo dyan. Pero nag-i-improve ka dyan, Tapos, kahit nag-improve ka man, no, may na-learn ka dun sa na yun, sa journey na yun. But, if you are in your lane, yung mga failures doon sa lane na yun, grabe ka beneficial sa'yo. Tsaka masaya. Masaya. So yun nga, kailangan siya i-develop as a muscle talaga na, matuto talaga ako mag-accept ng criticism. Tapos, yung sa first na, yung mag-thank you, being grateful. Grabe kahirap yun, Marbs, no? Yung sa first mo na. Kasi pride ang kalaban mo dyan. Thank you! At least nag-thank you ka. Yung pride din kasi dyan eh. Kaya mahirap mag-thank you dahil sa pride. Mahirap. So yun din ang natin, Marbs, no? Ikaw Tsaka yun. add ko na lang din na yun na kung gusto talaga natin na mag-improve or may sabihin natin may goal tayo na gustong kunin. Ang kailangan lang natin is i-copy yung system nung someone na nakakuha na ng goal na yun. Ngayon, ano yung system nun? Nakinig siya sa mga nakakuha na din ng goal ahead sa kanya. So kung gusto mo din makuha yung goal na yan, makinig ka din dun sa tao na tinanungan mo. Which is sometimes masakit talaga yun. Pero wala akong magawa. Kung gusto mo na same result, kung gusto mo parehas kayo ng output ng luto, gawin mo din yung process ng pagluto. Tama. Maganda na No? Kay logic-wise, ganyan mo talaga dapat. Logically wise, So yun, Marbs, no? Goal podcast. Yan na lang. More on, sa mga next episodes pa, more on self-improvements and mga failures na normally napagdadaanan natin. Hindi lang kami, mga millennials and other people din. Siyempre, on all ages, na mga failures na paano yun ma-improve, paano ka makasurvive sa failure na yan. So, yan usually yung mga topics namin dito. At saka, hindi tayo expert, Marbs, no? Hindi kami expert. Ito, dapat gawin mo. Hindi ganun. Hindi ganun. We are just throwing ideas, no? Kami, yun talagang ginagawa namin. Ang ginagawa kasi namin, instead of sabihan ng isa na dapat ganito, hindi. We are just throwing ideas. Kumbaga na kung may maganda kang na pakinggan, pick up mo lang yung ayaw mo, wag mo na i-pick up. Wag mo na i-pick up yung mga namin, yung pag ko ng kape. Iyan natin yung Marbs. Oy, lagyan mo. Bad trip. Siguro yun na siguro, Marbs, no? That's it. Yun. That's it. Okay. Thanks nga, Pipi. See you again the next episode of podcast.